Hindi itinatanggi ni Melay na 37 years old na siya. Tanggap niya yon sa simpleng kadahilan ng mas maganda ang buhay niya in her 30s kesa in her 20s. Patuloy pang gumaganda yon dahil sa promotion sa trabaho, libreng tirahan, bagong kapaligiran, at mga magiging karanasan niya. Pero hindi pa rin maganda sa pandinig niya na tawagin siyang manang. Kaya pinanlakihan niya ng mga mata ang lalaking tumawag sa kanya ng ganun. Naghahanap ng sakit sa katawan ang lalaki na ito. Naiinitan siya at kumakalamang sikmura niya, pero hindi niya palalampasin ito. Ako po si Enrique, anak ako ni Lore. Marahang sabi nito. Natakot yata ito sa kanya. Bahagya siyang natigilan sa narinig. Enrique? Oo. Nababanggit ka nga ni Sir. Wika niya. Ito pala ang pinoproblema ng boss niya. Ang alam niya ay 28 anyos na ito, pero wala pa rin daw direksyon ng buhay nito. Sa bagay, mukhang 25 pa lang ito, dahil nga siguro isip bata. Pinapunta ka ba niya rito, Totoy? Tanong niya. Dahil sa anak niya, ay nakasanayan na niyang tawaging Totoy ang lahat ng lalaking mas bata sa kanya. Hindi nakasagot ito dahil nagsalita si Dave. Papasok na ako, ma. Anita nito. Hinarap niya ito. Sige, mauna ka na. Huwag mong ibagsak yung mga gamit. Tinalikuran na siya nito. May Skyflakes dyan sa plastic basket. Yun muna ang kainin mo. Hinarap niya uli si Enrique. Thank you pala sa... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Whatever. Bakit ba naririto ang lalaking ito? Wala na bang nabanggit sa kanya ang boss niya na madaratnan niya roon ang anak nito? Okay lang po. Wala po kayong dapat ipagpasalamat. I mean, may ipakikiusap po sana ako kung pwede. Sabi nito. Ipinaglihi yata ito sa po at opo. Kung igalang siya, ay animo, hukbulan na siya. Sarap kutusan. Ano yun? Tanong niya. Alam ko po na dito kayo titira. Baka po pwedeng dumito rin muna ako. For a few days lang po. Pwede po ba? Hindi humihingi ng permiso ang Herodes. Kahit panay tandang pananong ang pangungusap nito. Bagkus ay nagsasabi ito ng gusto nito. Yun din ang nababasa niya sa mga mata nito. Bakit? Naglayas ka ba sa inyo? Kakausapin ko ang papa mo. Kay mama po ako nakapisan. Medyo nagkatampuhan kami. Si papa naman, ayaw niyang may kasama sa kondo niya. Kaya, bakit kayo nag-away ng nanay mo? Nagkamot ito sa ulo. Hindi ka dapat nakikipagtakisan sa mama mo. Kausapin mo na siya. I-text mo. Baka nag-aalala na yun. Na-text ko na po siya. Kaso, galit pa rin siya. Sa makatuwid, wala kang ibang matitirahan. Ganon ba? Parang ganon na nga po. O sige. Alangan namang ipagdamot ko sa'yo tong bahay, sa inyo to. Sa loob na tayo mag-usap. Masyadong mainit dito. Halatang natuwa ito. Salamat po. Masayang sabi ng binata. Nagpigil ng inis si Melay. Isang opo na lang at sisipain na talaga niya itong lalaking ito. Sa isip niya. Pagpasok sa sala, ay naabutan nila si Dave na nakahilata sa sofa.
Kumakain ito ng Skyflakes pero parang malapit nang umiyak. Nilapitan niya ito at dinama ang noo nito. Mainit ito. Maligo ka maya-maya para malamigan ka. Wika niya. Magluto ka na please. Pakiusap nito. Oo na, iihi muna ako. Wika niya. May banyo po sa kitchen. Sabi sa kanya ni Enrique. Oo, salamat. Wika niya. Dumiretso siya sa banyo. Bago pa siya pumasok doon, ay nahagip ng kanyang paningin na walang gas stove o maski anong lutuan sa kusina. Naku, mamatay sa gutom ang ungi ko iho niya. Ginawa muna niya ang business sa banyo at chinek niya kung gumagana ang flush at mga gripo roon. Paglabas niya ng banyo, ay tiningnan niya ang laman ng mga cabinet, ilalim ng lababo, walang anumang gamit na pangkusina roon. Sa susunod na araw pa, i-deliver ang mga gamit nila mula sa Las Piñas. Ano ngayon ang gagamitin niya sa pagluluto? Bumalik siya sa sala. Bibili ako ng pagkain sa labas. Dito ka muna. Anya sa kanyang anak. Nilingon niya si Enrique. Ikaw ba? Kumain na. Okay lang po ako. Tanggi nito. Hinawakan nito ang pipis na tiyan. Malamang ay may 6-pack abs sa ilalim ng t-shirt nito. Busog pa po ako. Anya nito. Kung gusto niyo po, ako na lang ang bibili. Pagpapresenta nito. Napatingin siya kay Dave. Bago matapos ang summer, kailangan ay flat na rin ang tiyan nito. Hindi, ako na lang. Anya ng balingan si Enrique. Mama, pizza. Hiling ng anak. Pizza ka dyan? Wala na akong pera. Kapag hindi na umubra ang mga rason niya, ay yun ang pinaka-ultimatum na dahilang ibibigay na rito. In fairness sa anak niya, maski anong luho at takaw nito sa pagkain, kapag sinabi niyang wala na siyang pera, hindi na ito humihirit. Nasanay kasi ito noong bata pa ito na lagi silang walang pera, kaya tumatahimik ito kapag sinasabi niya yun. Hindi nga lang pwede na laging yun ang rason kung bakit ayaw niya ibigay ang gusto nito. Baka isipin nito na wala na siyang kakayahang buhayin ito. Lagi na lang walang pera. Biglang ang sabi nito. Sa wala na eh. Nagbayad pa ako ng elf na maghahakot ng mga gamit natin, di ba? Hindi naman ibinalik ni Mrs. Sylvia yung deposit natin sa apartment. Sinira mo kasi yung pinto. Next week pa ako sa sweldo. Wika nito sa anak. Oo na. Bilisan mo na. Galit na talaga yung bituka ko. Doble na ang tingin ko. Wika naman ni Dave. Oo na, bunso. Yumuko siya at hinagka ng matambok at namumulang mga pisngi nito, sanhi ng hika. Uminom ka ng maraming tubig para hindi ka atakihin ng husto. Tumangulang ito. Palabas na siya ng pinto nang maramdaman uli niya ang others na kasama nila. Nilingon niya si Enrique. Nakamasid ito sa kanya, pagkatapos ay kay Dave. Pero hindi ito nagsalita. Nakatingin lamang si Enrique sa mag-ina. 3 pritong galunggong at pakbet na gulay ang binili ni Melay. Tinubuan siya ng awa sa mag-ina. Wala nga sigurong pera ang ali. Isda na naman. Reklamo ng bonjing na anak nito. Mabuti yan sa kalusugan kasi marami ang omega-3. Kumain ka na. Pagkatapos ay maligo ka na. Hinimas pa nito ang balikat ng anak. Inalok uli siya nito kumain. Ayaw mo ba talaga, Enrique? Hindi niya na itago ang pagniwi. Paano magkakasya sa kanilang tatlo ang pagkain binili nito?
ang papayat ng galunggong. Kung nagkataong gutom siya, baka 6 na ganoon ang kaya niyang ubusin. Okay lang po. Sige po, maiwan ko muna kayo. Paalam niya. Baka maiyak pa siya sa kaawa-awang kalagayan ng mag-ina. Lumabas siya ng bahay at tinawagan ang kanyang mama. Sigurado ba kayo na babae ni Papa ang titira dito sa bahay? Tanong niya pagsagot nito mula sa kabilang linya. Yun ang sabi ni Marites. Kaya nga raw nadadala sa Las Piñas ang ama mo ay dahil dyan kay Melay. Ma, baka naman hindi. Kasi matanda na to eh. At saka hindi siya maganda. Most of all, mukhang wala namang binibigay sa kanya si Papa. Wala nga silang pera. Galunggong lang ang ulam nila. Baka naubos na ang pera ng Papa mo. Bantayan mo bukas. Mapera na uli yan. Sure ka? Paniniyak niya. Wala talaga sa itsura ni Aling Melay na papatulan ito ng kanyang ama. Parang hindi talaga eh. Pag nakita mo siya, baka nagsawa na sa maganda at bata ang Papa mo. Yung malay mo kung hustler yung babae niyan. Walay sa asawa. Di siyempre, kung kani-kanino nga yan papatol. Okay lang kayo, ma. Porke ba hiwalay sa asawa pariwara na. Basta. Diyan ka muna. I-report mo sa akin ang lahat ng makikita mo. Nakausap ko na nga pala si Jenica. Pag-iba nito sa usapan. Hindi ka na siguro niya kukulitin. Bukas ka na uli tumawag at magmamadyog ako kina Leti. Pagkasabi niya yun, ay naputol na ang linya nito. Napailing-iling siya. Kaya lang yata ito nakipaghiwalay sa kanyang papa ay para makapagmadyong ng walang istorbo. Bumalik siya sa loob ng bahay. Nabutan niyang patapos ng kumain ng mag-ina. Kitang-kita niya na pinutol ni Melay ang gulunggong at ibinigay ang kalahati na yun sa anak nito. Sabaw na lang ng gulay ang inulam nito. Hindi na niya kayang tagalan ng eksenang yun. Lalabas lang po ako saglit. Paalam niya. Sige, pakisaran na lang ng gate. Pasensya ka na anak. Para din sa'yo kaya natin ginagawa to. Gusto kong maging malusog ka. Ang dami mo pa kasing pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng maabot at marating. Paano mangyayari yun kung hindi ka malusog, di ba? Paano mo may enjoy ang buhay? Tiis-tiis lang ng kaunti at kapag napababa na natin ang timbang mo, pwede mo nang kainin ang lahat ng gusto mo in moderation. Ang kailangan lang ay masanay ka na 3 times a day lang kakain. Hindi na lang niya idinagdag ang palagi niyang sinasabi rito na bawasan nito ang pagkain ng fried chicken, lechon kawali, ice cream, cake, cookies, pizza, hotdog, at chichirya. Desidido siya na matitinong pagkain lang ang ibibigay rito, gaya ng mga organic foods. Sisikapin din niya na naging balanse ang diet nito. Nakakasawa na ang isda, ma. Siguro, bukas, tinulang manok ang ulam natin. Pero, breast part lang ha, sabi ni Melay dito. Kahit once a week, hindi pwedeng mag-fried chicken? Tanong ni Dave. Hindi muna, sagot niya. Kung tapos ka na riyan, mag-toothbrush at maligo ka na. Ayusin ko na higaan para makapagpahinga ka na. Bukas, may TV na tayo. Hindi ko lang sure kung kailan makakabitan ng cable. Naasikasuhin ko pa lang eh. Tumalima ito. Iniligpit niya ang mga pinagkainan at saka siya pumasok sa master's bedroom. Nakita niya kanina na walang kama sa kabilang silid. Bahala na si Enrique kung paano ito matutulog doon.
Minalisan muna niya ang silid at pinunasan ng wet tissue ang airbed, bago latagan ng comforter at lagyan ng mga unan. Kapagpuan ay inihanda niya ang mga damit ni Dave at ang mga gagamitin nito sa paliligo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo. "Hiludin kaya kita, anak. Nangingitim na ang leg mo," wika niya. Papasok pa lang ito sa banyo. "Una lang mo," tanggi nito. "Sus, nahiya ka pa. Imama mo naman ako." "Mosby na." "Sige na nga. Pero magkuskus kang mabuti ha. Okay naman yung kwarto natin. Gumagana yung aircon. Pinapalamig ko na nga. Matulog muna tayo. Pagising natin, mamasyal tayo. Pero maglalakad lang tayo para exercise." "Bakit nandito ang anak ng boss mo?" tanong ni Dave. "Wala raw kasi siyang mapuntahan. Tatawagan ko pa nga si Sir at sasabihin ko sa kanya na nandito ang anak niya." "Saan siya matutulog, ma?" Nagkibit-balikat siya. "Ewan ko sa kanya. Bahala na siya," sabi nito. "Tinawag ka ng manang ma." Tatawa-tawa pa ito. "Wag mo nang ipaalala at nagdidilim ang paningin ko. Sige na, maligo ka na." "Alis ka na," pagtataboy pa nito sa kanya. Tahimik na tahimik ang bungalow pagbalik doon ni Enrique. Wala siyang nadatnang tao sa sala. Ibinaba niya sa mesa ang mga pinamiling groceries at mga fast food ng isang bucket na fried chicken, malaking pizza, at isang bilaong spaghetti. Sinubukan niyang pihitin ang pinto ng master's bedroom. Hindi yun nakalock, kaya nasilip niya ang mag-ina. Tulog na tulog pala ang mga ito, kaya tahimik ang kabahayan. Magkayakap ang mga ito. Nakaunan sa braso ni Melay ang bonjing nito at nakasampay naman ang hita at binti nito sa anak. Napamulagat siya. Hindi na loose pants kundi shorts na ang suot ni Melay. Hindi yun maiksing-maiksi pero sapat na ang haba para makilatis niya ang mga hita at binti nito. Kumurap-kurap siya. Si Melay ba talaga yung nakahiga? Makinis at mahaba ang mga legs nito. Hindi ganun ang legs ng mga manang nakilala niya. And he felt strange. Staring and gaping at Melay legs felt like blasphemy. Mali na makaramdam siya ng ganun. Hindi siya dapat nagagandahan sa legs ng isang alik. Maingat na isinara niya ang pinto. Saan nga pala siya matutulog? Magtsatsaga na lang muna siya sa sofa. Bukas ay kukuha siya ng mga gamit sa bahay nila at magpupunta muna siya sa kabilang silid. Dahil sa mga magandang legs ni Melay, ay naisip niyang tama nga siguro ang kanyang mama. Naluloko kay Melay ang kanyang papa at mag-oobserba siyang mabuti. Kung hanggang saan yun, ay hindi pa rin siya sigurado. Dahil kung may relasyon si Melay sa papa niya, bakit siya tututol? Ang mama naman niya ang may gusto na maghiwalay ito at ang papa niya. May karapatan ng papa niya na lumigaya. Kung kay Melay uli nito na sumpungan yun, ay may magagawa ba siya? Maybe that was what he should do, to find proof that his father was happy. Sasabihin niya yun sa kanyang mama para everybody happy. Most of all, kapag happy ang papa niya, mas may chance na mapasakan niya ang house and lot na ito. Besides, mukhang okay na maging stepmother si Melay because he had to admit he liked her. There was something in her. Yun siguro ang nakita ng kanyang papa. He sighed. Dededmahin na lang niya ang mga legs nito. Please like, subscribe, notify,